Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Bayanihan. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa iyo tungkol sa magaganap na bayanihan dito sa Sabado, ha? Yes, Chairman. Ipapaskil na nila Doming at yung mga kasama niyang tanod. Mabuti naman kung ganoon. Malapit ng tawaging dirtiest ang barangay natin na Hingalo. Hindi naman, Chairman. Ay, wag mong sabihin hindi naman. Kasi yan ang totoo. Kapag ganito ang ating barangay na napakarumi, wala nang mamasyal dito sa atin. Meron at meron yan, Chairman. Alam mo, nagtataka lang ako sa mga naunang umupo dito sa barangay natin. Ay, oo, Chairman. Kung basahin natin ang history o kaya'y ang pinagmulan ng barangay nating Hingalo, maintindihan natin kung bakit Hingalo ang pinangalan dito sa barangay. Ano ka ba? Bakit barangay Hingalo ang pangalan ng barangay natin? Sige nga. Base sa aking nabasa, Chairman, nakakatuwa o nakakalungkot? Akala ko hindi mo pa nabasa. Nabasa ko na, Chairman. Isang pamilya daw ang nagpatayo ng bahay nila dito. Wala pa daw masasabi na nagmamay-ari sa lugar na to noon. Nung sigurado na pwede silang manirahan dito, maraming naingganyo o niyaya nila na magpatayo na rin ng bahay. Sige nga, ipagpatuloy mo lang ang iyong kwento tungkol sa totoong nangyari. Dumami daw sila at naisipan nila na pangalanan ang lugar na ito. Marami daw nagsuggest. Iba-iba daw ang kanilang iminungkahi. Pero walang mapiling pangalan. Hanggang nagkasakit yung matanda na pinakaunang tumira dito. Dahil siya yung pinakamatanda sa kanilang lahat. Oh, ano pang sumunod na pangyayari? Nang dahil daw dyan, nag-alala ang mga lalaki. Binisita nila ang pinakamatandang nag-ingganyo sa kanila na manirahan dito. Oh. Pero, ang mahirap, naghihingalo na daw ang matanda. Pagkatapos, sunod-sunod na daw ang kanilang tanong sa kanya. Kung ano daw ang magandang ipangalan dito sa barangay na to. Dahil wala nga silang maisip,
ayaw talagang magsalita ng matanda. Pagkatapos, And finally, sumagot daw ang matanda at sinabing, naghihingalo na ako. tapos, Yan na yun. Pagkasabi daw ng matanda doon sa hingalo, yun na ang kanyang last breath. Huling hininga na daw yun. Tama ka, Miss Secretary. Mabuti na lang at alam mo ang history ng barangay natin. Kasi kapag hindi mo alam, wala kang karapatang maging sekretary ng ating barangay. Alam ko na yan, Chairman. Good. At kailangang lahat ng mga barangay officials alam nila ang mga pinag-uusapan dito para alam nila ang isasagot kung sakaling may magtatanong sa kanila. Correct kayo dyan, Chairman. Pero, Chairman, pustahan tayo. Baka kahit isa sa mga kagawad, walang nakakaalam ang history ng ating barangay. Sa palagay ko, Chairman, sino sa mga kagawad mo ngayon ang nakakaalam ng history ng barangay? Itong barangay nating Hingalo, may nakakaalam kaya, Chairman? Hayaan mo. Tatanungin ko sila sa susunod na sesyon. Mabuti naman at nandito ka, Madam Secretary. Ay, oo. Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Palagi na lang ikaw ang gumagawa ng trabaho ko. Ikaw palagi ang proxy ko. Mas marami pa yatang in-encode mong resolutions kaysa sa akin. Okay lang yan. Ay, oo nga. Oh, may tumatawag sa'yo. Ay, sandali ha. Sagutin ko muna itong tawag ko. Hello, asawa ko. Bakit? Ay, andyan ka na nga na mag-alaga sa mga anak natin. Ikaw na munang bahala. Ay, marami pa akong gagawin dito. Ano? Nahulog si baby sa kama? Ay, Diyos ko! Sige. Uuwi ako ngayon din. Ay, Duming, nahulog daw ang anak ko sa kama. Ano? Oh, sige. Umuwi ka na. Isugod nyo na sa ospital ang anak nyo. Ay, naku. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Sigurado, hindi na babalik dito sa opisina si Madam Secretary. Marami pa palang hindi na ipaskil na notice tungkol sa bayanihan. Ay, sigurado, ako na naman ang mapipilitang gagawa nito. Inaantok na ako. Lapuyat akong nag-duty kagabi. Kaya iidlip ako saglit dito sa trono ng biyanan ko. Hindi na bale. Hindi naman ako hihiga. Sasandal lang ako dito sa kanyang upuan. Kaya anytime na may papasok dito, alis to agad. Ay, talagang inaantok na ako. Ay, maganda itong upuan ni Chairman. Mga kabarangay ko sila, sana tuloy-tuloy ang ating bayanihan. Ito'y napagmimitingan natin sa assembly. Kaya napagkaisahan na istriktuhan ang attendance. Kaya kung sino ang may gusto at narito ngayon, isulat nyo ang mga pangalan nyo sa logbook. Ayaw po, Chairman! Ayos na kami! Salamat sa mga kooperasyon niyo.
Sana tuloy-tuloy na itong ginagawa natin. Oh, marami ang sumali. German, wala si Kagawad Pugto. Pero bakit daw nakasulat ang kanyang pangalan? Yan ang tanong ng karamihan. Ay, hindi pwede yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang asawa ko ang inirereklamo niya. Ah, nandyan ka pala, Ate Simang. Oo, kanina pa ako nakikinig sa usapan niyo. Pumunta ako rito para proksihan ang asawa ko. Huwag niyong sabihing absent ang asawa ko. Bakit? Nasaan bang asawa mo? Masakit ang kanyang tiyan. Kaya nga ako inutusan para proksihan siya. Hindi ka na sana pumunta rito kung ganyan na masakit ang tiyan ng asawa mo. Naiintindihan namin. Emergency yan eh. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Kailangang intindihin kung may sakit ang tao kapag ganitong sitwasyon. Ang asawa ko ang pinag-uusapan ng mga chismoso-chismosa sa waiting shed. Akala ko nagbabayanihan sila. Hindi naman. Hayaan mo. Ako na ang bahala sa mga yan. Sige, tignan mo kung anong pwede mong gawin. Hindi yung pinapansin mo ang mga ginagawa nila. Tignan nyo naman sila, Chairman. Oo, ako nang bahala sa kanila. Sige na. Makipagbayanihan ka na rin. Opo, Chairman. Sige na. Kumilos ka na. Huwag mo akong bantayan at utusan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. May magluluto para sa ating nagbabayanihan. May libreng pananghalian. Ang ibig mong sabihin, maghapon tayong magbayanihan? Oo, Ate Simang. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng iyong asawa? Wala namang nabanggit sa akin. Kasi nagmamadaling umalis kanina. Nagmamadaling umalis. Oo. Maagang dinaanan ng kumpare niyang sabungero. Pupunta raw sila sa Pangasinan. Ano? Dumayo pa sila sa Pangasinan? Para makisabong? Oo. Ganun ba? Okay. Hindi bale, marami naman tayo. Sabagay, tama ka dyan. Pero dapat lang na nandito kami lahat ng mga kagawad. Lalo na ang asawa mo. Masakit nga ang kanyang tiyan. Hindi ka ba nakakaintindi, Domeng? Kung masakit ang kanyang tiyan na sinasabi mo, bakit siya pumunta sa Pangasinan para makisabong? Kuwan. Maling gawain niya, Ate Simang. Iba pa rin yung nagsasabi kayo ng totoo. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Malaking issue na naman yan. O ano, Rosa, nakaluto na. Pwede na bang tawagin ang mga nagbabayanihan para makakain na sila? 12:00 na, Inay. Pupunta ng mga yun dito. Ay, sa bagay. Magsandok na lang tayo. Tamang-tama, pagdating nila dito sa barangay hall, kakain na lang ang gagawin nila. Napagod ka yata na nakipagbayanihan. Sino bang hindi napagod? Sa bagay. Pero alam mo, hindi sa trabaho ako napagod. Oh, bakit? Hindi ka ba tumulong? Anong hindi tumulong? Ako nga ang naghukay sa pagtamnan nila ng halaman. Wala kasi yung mga tamad na kagaya nating opisyal. Oh, paano yan? May mga pangalan silang nakasulat doon sa attendance, pero wala naman sila. Ay, madaya kapag ganyan. Talagang madaya sila. Pero tignan lang natin kung hindi sila magsisisi.
may naisip na akong gagawin eh. Total, nakausap ko na rin si Mayor tungkol sa mga mabibigyan ng bigas dito sa ating barangay. Ay, oo. Ganon din karami ang ibibigay nila noong unang nagbigay sila. Kung hindi ako nagkamali, tigsa 10 kilo ang bawat isa. Oo nga. Anong gawin mo sa mga hindi pumuntang nakipagbayanihan? May naisip na ako, Sofeng. Ano nga? Baka pumalpak ka dyan, ha? Mamumroblema ka na naman. Hindi ko na idadaan sa meeting ito. Magpabayanihan lang ako hanggang matapos. Diyan makikita kung sino talaga ang tapat sa kanyang barangay. Oo, at magugulat na lang sila oras na malaman nila na may biyaya ang mga taong tapat sa kanilang tungkulin. Papaano yan? Hindi mo sasabihin sa mga kasama mo. Kaya mo bang buhatin lahat yaon? Oo, kaya ako pa. Basta masusurpresa na lang ang ating mga kabarangay. Bahala ka nang magsabi sa kanila ha kung bakit hindi ako makapag-duty ngayon. Oo, asawa ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Importante kasi ang lakad naming ito ng aking kumpare. Sayang naman, baka dito na ako suswertehin. Ano bang swerte yan? Ay, ba't ko naman sasabihin sa'yo? Baka mabulilyaso. At sana maging masipag kang pumunta sa opisina ng barangay. Alam mo na ang iyong sasabihin ha, busy ako. Naintindihan mo? Alam mo kung minsan, ikaw ang pinag-uusapan doon. Hayaan mo lang sila. Sige, alis na ako. Bahala ka na ha? Sige. Sandali. Oh. Bakit? Ano palang sasabihin ko sa kanila? Ako na naman ang makikita nila doon. Hindi sabihin mo na masakit na naman ang aking tiyan. At sa CR na lang ako natutulog dahil sa tindi ng sakit ng tiyan ko. Baka makahalata na sila at sasabihin hindi na gumagaling ang pagsakit ng tiyan mo. Kung gusto mo, di ibahin mo ang idahilan mo. Sabihin mo lumala yung arthritis niya kamo. Di ba naiiba? Tama, yan na ang sabihin mo. Hindi ako makalakad, ha? Sige, yan na lang ang sasabihin ko. O ano, Chairman? Bayanihan na naman tayo. Oo, pero ito na ang huli. Bakit? Magiging dumping area na ang mga kanal? Kung walang maglilinis. Hindi yan ang ibig kong sabihin. May itatalaga akong maglilinis dyan. Bigbigyan ko ng allowance. Ganun ba? O di mabuti. Sa Very good. susunod na mga araw, i-schedule na naman ang ating gagawing bayanihan. Ay siya nga pala, yung binigay kong assignment mo, yung pinapadeliver ni Mayor, doon mo na lang sa bahay dadalhin. Opo, Chairman. Tandaan mo, top secret. Huwag mong sasabihin kahit sa mga kagaya mong tanod. Ariglado, Chairman. Ilan na lang silang nagbabayanihan, Dom. Paano na kaya to? Oo nga eh. May sinabi sa akin si Itay. Anong sinabi niya? Ipapamigay lahat ang diniliver dito na sako-sakong bigas. Hindi mabibigyan yung hindi nakipagbayanihan? Correct. Gaya ngayon. Kakaunti ang nakipagbayanihan. Kaya sila lang ang mabibigyan. Yung iba naman, kapag alam nilang walang kapalit ang pagod nila, hindi sila magtatrabaho. Oo.
Napakaliwanag ang pagkasabi mo. Hindi nila kayang ibigay ang kanilang serbisyo kung walang kapalit na bayad sa kanilang pagod. Inulit mo lang yung sinabi ko. Ganon ba? Pero hayaan mo lang sila. Si Itay na lang ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Sa bagay, alam mo at alam ko kung bakit ganyan ang ginawa ni Itay. Ano? Wala nang plano si Itay na kumandidato sa darating na eleksyon. Maniwala ka. Yan ang sabi niya sa akin. Kakandidato pa yon. Kaya lang, parang makikipagsapalaran siya. Siyempre, alam niyang hindi siya iboboto ng mga taong hindi niya nabigyan ng pabor. Sigurado yan, Rosa. Sa bagay, Pero ang sabi naman sa akin nung minsang nag-usap kami, ayos lang daw kahit matalo. Diyan daw niya masusubukan kung gusto siya ng mga kabarangay. oo nga ano. Kung gusto pa siya ng mga tao, di good. Talagang masasabing siya ang outstanding barangay chairman. At ngayon, ang huling mabibigyan ay si Carlos Miguel. Wow! Halika, lumapit ka dito. Galing naman. Buhatin mo yung isang sakong bigas. Ito daw, Carlos Miguel. At yan ang kabuuan ng lahat ng naideliver na bigas na galing kay Mayor. Maswerte yung mga nakipagbayanihan. Pasensya na lang sa mga hindi pumunta dito. Better luck next time. Sige, pwede na kayong umuwi. Buhatin nyo ang mga biyaya. Yan ang napapala ng mga taong masisipag. Grasya, hindi disgrasya. Ang daya mo, Gusting. Sinulo mo ang grasya. Kagawad pugto. Magwawala ko dito. Maghubad ako kung hindi mo ako bibigyan ng grasya. O di maghubad ka. Sinong lalabas na nakakahiya? Wala eh. Oh. Sige, hubad. Ang daya mo talaga. Chairman. Panoorin niyo ako. Nababaliw na yata si Kagawad Pugto. Patigilin nyo na siya. Ikaw na lang ang magpatigil sa kanya kung gusto mo. Nakakahiya. Sinira niya ang dangal nating mga lalaki. Kagawad Pugto. Huwag kang maghubad dito. Nakakahiya. Huwag! Huwag, Kagawad. Huwag. Huwag kang Jesus. Ay, salamat naman. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!